Pumasok si Bianca sa loob ng silid ng kanyang inang si Belinda para dalhan ito ng pagkain. Pagpasok niya roon, ay mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Inilagay niya sa mesita ang pagkain at naupo sa tabi ng ina. Pinakatitigan ni Bianca si Belinda at inaplos ang pisngi ng ina. Ma, gising na po. Kakain pa po kayo. Niluto ko yung paborito niyong apritadang manok. Kanina pa po kayo natutulog. Malambing na sabi ni Bianca sa ina. Hindi nagising ang ina, pero dati-rati naman ay nagigising ito kapag nagsasalita siya. Kinabahan siya at tinignan ang dibdib nito. Naluwa siya nang makitang hindi na huminga ang ginang. Ma, gising po kayo. Huwag niyo po akong iwan. Ma naman eh. Umiiyak na sabi ni Bianca. Niyakap niya ang ina at umiyak ng umiyak. May sakit na breast cancer ang kanyang ina. 2 taon lang nakakaraan ng makaramdam ng sakit sa katawan si Belinda. Akala nila ay normal na sakit lamang iyon. Ngunit makalipas ang 1 taon, sumakit ang dibdib ng ginang hanggang sa napagpa siyang ipa-check up si Belinda. Doon nalaman na may stage 4 breast cancer na ito. Doon na sumailalim sa mga gamutan sa Belinda. Napapahaba man ang buhay nito, ay lumalala naman ang kondisyon nito hanggang sa maglagas na ang buhok at pumayat. Masakit para kay Bianca ang nangyayari, pero wala silang magagawa kung hindi ang gawin ng lahat para humaba ang buhay ng ina. Ngayon, tuluyan na itong sumuko at mawawala sa kanila. Ganoon talaga ang buhay. Kailangang tanggapin na mamamatay tayong lahat. Tinawagan niya ang ama na nasa opisina. Nang sinagot ng amang si Ricardo ang kanyang tawag, doon na siya umiyak ng tuluyan. Anak, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? May masama bang nangyari kay Belinda? Hindi na siya umihinga. Umiiyak na sabi ni Bianca. Pupunta na ako dyan, anak. Sabihin mo kay Ate Lexie at samahan ng remedyos ang nangyari para matulungan ka nila habang hinihintay mo ko, ha? Uuwi na ako. Nagmamadaling sabi ni Ricardo at pinatay na ang tawag. Napatitig siya sa larawan nilang pamilya na nasa picture frame. Umiyak siya. Mabuting ina at asawa si Belinda, kaya't masakit na wala na ito sa kanila. Tumayo na siya at lumabas ng opisina. Sinabihan na i-cancel ang meeting dahil may emergency. Nagmamadali siyang lumabas ng gusali at pinasibad ang sasakyan pauwi habang umiiyak. Ito na ang huling lamay na Belinda at lahat ng mga malalapit na kaibigan, kamag-anak at kakilala ay nandito. Lahat ay nakikiramay sa naulila niyang sina Ricardo at Bianca. Maraming salamat po sa pakikiramay. Magalang na tugon ni Bianca sa mga lumalapit sa kanya at nakikiramay. Isang lalaki ang lumapit sa kanya. Si Jacob na isa sa mga kaibigan niya at kaklase. Niyakap siya ng lalaki at umiyak siya. Malalampasan mo rin itong pagsubok na ito, Bianca. Nandito lang kami ng mga kaibigan mo para pasayin ka. Lilipas din yan at mawawala rin ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Pagpapagaan ang loob ni Jacob kay Bianca. Umalis sa pagkakayakap si Bianca sa kaibigan at pinunasan ang luha sa mga mata. Maraming salamat, Jacob. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Natapos ang libing. Nagpahinga si Bianca. Si Rico naman ay nasa opisina nito sa bahay at nagsisimula ng magtrabaho. Mas maganda na rin yung may ginagawa siya kaysa wala. Mas lalong naiisip lamang ng Ginoo ang pagkawala ng asawa. Lumipas ang mga araw at bumalik na sa dati ang lahat. Pumasok na si Bianca dahil ayaw niyang magmukmok sa bahay. Mas maganda na yung pumasok siya para may kausap siya at maalis sa isip niya ang ina. Kamusta ang pag-aaral mo, anak? Sana wag mong masyadong isipin ang nangyari, ha? Gawin mong inspirasyon ng iyong ina dahil yan ang gusto niya, ang makapagtapos ka ng pag-aaral. Payo ni Ricardo kay Bianca. Ngumiti naman si Bianca at tumango. Oo naman po ba? Mag-aaral po ako ng mabuti. Saka, nariyan naman po ang mga kaibigan ko para pasayin ako.
Kaya minsan ay nawawala sa isip ko ang pagkamatay ni Mama. Nariyan po kayo kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Sagot naman ni Bianca. Ngumiti si Ricardo. Pinalaki ni Belinda ang kanilang anak na matapang. Namimiss niya ang asawa pero kailangan niyang magpatuloy para kay Bianca. Tiyak na hindi rin magiging masaya si Belinda kapag nalugmok siya sa kalungkutan. Kailangang bumangon at magpatuloy. Maging sa kumpanya ay bumuhos ang pakikiramay ng mga empleyado kay Ricardo. May nagbibigay ng tulong at tinatanggap naman iyon ni Ricardo kahit maliit na halaga lamang. Yun na yung nakasanayan na kapag may namamatay ay tutulong pinansyal. Lalo na at hindi biro ang mga naging gastos ng CEO nila. Samantala sa kumpanya kung saan CEO si Ricardo, laging may pumupuntang ginang roon para magtinda ng ulam, merienda at kung ano-ano pa. Si Ricardo ang laging nakakausap ng babae na nagngangalang Arlene. Hindi naman nagkakalayo ang edad nila ng ginang. Sandali at sasabihin ko sa mga empleyado ko, nakangiting sabi ni Ricardo at hindi naman kasi madamot ang lalaki. Alam nito ang hirap ng buhay, kaya kung makakatulong siya kay Arlene, ay bakit hindi? Yun nga ang maganda na nakakatulong siya sa kapwa. Maraming salamat po, sir. Malaking tulong po talaga ang pagtitinda ko rito para maubos na ang paninda ko. Nag-aaral kasi ang mga anak ko at kailangan ng baon araw-araw. Magalang na tugon ni Arlene. Pinapasok na ni Ricardo ang ginang sa loob at naupo sa mamahaling sofa. Nahiya pa nga ito dahil marumi ang sandal niya. Ilang sandali lang, bumaba na ang mga empleyado at bumili ng ulam sa ginang. Medyo may kalayuan pa kasi ang karinderya o kainan sa kumpanya. Pwede silang kumain sa tabi ng gusali, kung saan ay nagpasangya si Ricardo na magpagawa ng maliit na pwesto para pagtambayan o pagkainan. Napakabait na Ricardo at mapagbigay. Walang masabi ang mga empleyado sa kanya. Kaya naman pinagbubuti nila ang trabaho para mas lumawak pa ang kumpanya. Lumipas ang mga araw at buwan. Naging malapit sina Ricardo at Arlene. Minsan ay niyaya niyang kumain ng ginang sa labas, lalo na at pagod ito sa pagtitinda. Nakita niya ang kabaitan ng ginang at ang sakripisyo nito sa pamilya. Namamalayan na lamang na Ricardo na nagkakagusto na pala siya kay Arlene, lalo na at maganda rin ito. May dalawa itong anak na dalaga. Nangako naman si Arlene na ipapakilala sa kanya ang mga anak. Isang araw, niyaya na naman ni Ricardo na kumain sa labas si Arlene pagkatapos nitong makapagtinda. Simple lamang ang ginang, pero maayos itong malamig, kaya hindi halata na may edad na ito. Arlene, maraming salamat ha, dahil pumayag ka na lumabas tayo, kahit na busy ka. Panimula na Ricardo. Ngumiti naman ang ginang at hinawakan ang kamay niya. Bakit ko naman hihindihan ang paanyaya ng isang CEO? Ikaw ang tumulong sa akin kaya walang dahilan para tanggihan kita. Masaya nga ako dahil kahit ganito ako, ganito ang sitwasyon ng buhay namin, ay pinakikisamahan mo pa rin ako. Maraming salamat Ricardo ha. Buong sinseridad na sabi ni Arlene. Gusto kita Arlene. Gusto mo rin ba ako? Tanong ni Ricardo. Nagulat si Arlene sa sinabing iyon ni Ricardo. Hindi inaasahan na magtatapat sa kanya ang Ginoo dahil doon ay natulala siya. Totoo ba? May gusto ka sa akin, Ricardo? Sigurado ka ba dyan? Baka akala mo lang gusto mo ako, pero hindi naman pala. Pag-isipan mong mabuti. Paninigurado ni Arlene. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Arlene at bahagyang pinisiliyon. Tinitigan niya sa mga mata ang ginang. Gusto kita Arlene, at totoo yun. Oo, naging mabilis ang lahat, lalo at wala pang isang taon na patay si Belinda. Pero mahal kita. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Emosyonal na sabi ni Ricardo. Huminga ng malalim si Arlene. Maging ang ginang ay nahuhulog na ang loob sa CEO. Kaya wala nang dahilan para ilihim pa nito ang nararamdaman. Ngumiti si Arlene. Gusto na rin kita, Ricardo. Nahiya lang akong umamin sa'yo. Sino ba naman ako para magustuhan mo, hindi ba? Isang hamak na tindera lamang ako. Wala sa akin yun, Arlene. Hindi ako namimili ng mamahalin ko. Basta tanggap ang anak ko at mabait. Ayos na sa akin yun.
Gusto ko rin na magkaroon ng ina si Bianca. Siyak na matutuwa siya kapag nakilala ka. Excited na sabi ni Ricardo. Ngumiti lamang si Arlene at ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Pagdating ni Arlene sa kanilang bahay, kaagad niyang sinabi sa mga anak ang magandang balita. Tuwang-tuwa naman sina Chichi at Lenlen. Dahil sa wakas ay hindi na sila maghihirap pa. Pagiging mayaman na tayo, Nay. Hindi ko akalain na matutupad ng pangarap natin. Tuwang-tuwang sabi ni Lenlen. Ginagawa ko ito para sa inyo, para mabigyan ko kayo ng maginhawang buhay mga anak. Mabuti na lang at iniwan tayo ng tatay niyo. Mabuti yun dahil hindi niya naman tayo mabibigyan ng magandang buhay. Naiinis na sabi ni Arlene. Nagkatinginan ang magkapatid at nagkangitian. Ito ang swerte na hinihintay nila. Ang makaahon sila sa hirap at mabili ang mga gusto nila. Salamat sa kanilang ina na gumawa ng paraan para makabangwit ng matabang isda. Sa kabilang banda naman, naghahapunan ng mag-amang Ricardo at Bianca. Nag-aalinlangan si Ricardo kung sasabihin ba niya sa anak ang lihim dahil baka magalit lamang ito at sabihin ni Bianca na mabilis siyang pinalitan ng ina nito. Pero susubukan pa rin niya. Hindi naman po pwedeng hindi niya sabihin dahil gusto niyang makasama si Arlene. Anak, Bianca, may sasabihin si Papa sa'yo eh. Tawag pansin ni Ricardo sa anak. Nagangat ng tingin si Bianca at tinanong kung ano yun. Huminga muna ng malalim si Ricardo. Kailangan muna niyang magdahan-dahan. Mahirap na kung bibiglain niya ang anak. Papa at Mama ang tawag sa kanila ni Bianca dahil yon ang nakasanayan nito mula bata. Okay lang ba anak kung mag-asawa ulit si Papa? 7 buwan naman nang patay si Mama mo, hindi ba? Tanong na Ricardo. Natigilan si Bianca at hindi inaasahan ang tanong na yun ng ama. Para sa kanya, hindi maganda na magmahal ulit ang kanyang ama sa ganoong kaikling panahon. Pero may magagawa pa ba siya? Kung ngayon ang magiging daan para makalimot si Ricardo, ay ayos lamang yun kay Bianca. Basta't para sa ikakasaya ng ama, ay suportado niya ito. Ngumiti si Bianca, at saka gusto niya rin namang magkaroon ng ina. Oo naman po pa, ayos lang po yun sa akin. Kung dyan po kayo magiging masaya, ay susuportahan ko po. Sana makasundo ko po ang stepmother ko. Masayang sabi ni Bianca. Ngumiti naman si Ricardo. Nakahinga ng maluwag ang Ginoo dahil wala siyang magiging problema. Oo naman anak, makakasundo mo siya at ang kanyang 2 anak na babae. Mababait sila at lalo na si Arlene. May magiging kapatid at mama ka na. Napangiti naman si Bianca. Excited na siyang makita ang mga ito. Sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng kapatid na wala sa kanya. Ngayon ang araw na ipapakilala ni Ricardo ang anak kay Arlene at sa 2 nitong anak na dalaga. Pinasundo niya ang 3 sa kanyang family driver. Siya naman ay kasama ang anak na pumunta roon. Excited na excited si Bianca. Iniisip niya na magkakaroon na siya ng stepsisters. Kalahating oras ang ginugol nila sa biyahe bago nakarating sa beach resort. Nang may park na Ricardo ang sasakyan sa parking area, sabay na silang nagtungo sa beach house kung saan hihintayin nila ang mag-iina. Welcome po Sir Ricardo. Sana mag-enjoy po kayo sa pananatili rito. Magkiliw na bati ng isang babae na nasa harap ng glass door. Pinati rin ito ng mag-ama. Pinapasok na sila sa loob ng beach house. Naupo si Ricardo at Bianca sa sofa. Ipinaganda sila ng merienda ng babaeng katiwala ng beach house. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang sasakyan nila Arlene. Excited na lumabas ang mag-ama at sinalubong ang mga ito. Niyakap na Ricardo si Arlene nang makababa ito ng sasakyan. Ang ganda naman rito, Ricardo. Kanino ito? Tanong ni Arlene. Ito? Regalo ko ito kay Bianca noong 18th birthday niya. Sana mag-enjoy kayo rito ha, lalo na sila Lenlen at Chichi. Nakangiting sabi ni Ricardo. Napansin ni Bianca ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng ginang. Pero bigla rin iyong nawala. Naisip na lamang ng dalaga na baka guni-guni lamang niya yon. Lumapit si Chichi at Lenlen kay Ricardo. Nagmano at niyakap ang Ginoo. Ang gaganda ng mga anak mo, Arlene. Manang-mana sa'yo. Puri ni Ricardo. Natuwa naman si Arlene at nagbiro na sa ganda nito kaya nagkagusto si Ricardo sa ginang. Lumingon si Ricardo kay Bianca. Lenlen, Chichi, siya nga pala si Bianca ang aking unika iha at nag-iisang tagapagmana ko. Proud na sabi ni Ricardo.
Mahal niya si Arlene, pero hindi yun basihan para bigyan niya ito ng mana at maging ang mga anak nito. Negosyante si Ricardo, kaya alam niya kung may motibo ba sa kanya ang isang tao. Sa ngayon iniisip niya na sana mali ang hinala niya. Kung sakali man na mabuti silang tao, hindi siya mag-aalangan na bigyan ng mana ang tatlo. Hanggat wala pang ginagawang masama ang mga ito, hindi na muna niyo huhusgahan ang mga ito. Walang nakitang kakaiba si Ricardo sa dalawa, o baka magaling lang magtago ng emosyon ng mga ito. Lumapit ang magkakapatid kay Bianca at nakipagkamay sa kayumakap. Ang ganda mo pala, Bianca. Alam mo ba, excited akong makita ka. Sana makasundo natin ang isa't isa. Masayang sabi ni Lenlen kay Bianca. Ngumiti naman ng matamis si Bianca. Kayo rin naman ang gaganda niyong dalawa. Mana kayo kay Tita Arlene. Ako rin excited na makita kayo. Alam niyo namang nag-iisang anak lang ako, hindi ba? Kung kahit lumaki kong walang kapatid, pero ayos lang yun sa akin kasi pinaparamdam naman ni Dad ang pagmamahal na kailangan ko. Kaya masaya ako dahil magkakaroon na ako ng kapatid. Masayang tugon naman ni Bianca. Tinignan na Ricardo si Arlene. Masaya ito sa nakikita. Gusto niyang maniwala na malinis ang layunin ng mga ito. Pero mas maganda na yung nag-iingat. Niyaya niya na ang mga ito na pumasok sa loob ng beach house para kumain. May inenda kasi ang mga chef na naroon. Hinawakan niya ang kamay ni Arlene at iginiya ang ginang sa loob ng beach house. Hindi maiwasang mapangiti ni Arlene nang matapos ang pag-uusap nila ni Ricardo. Kakauwi lang nila galing beach resort. Kanina ay kausap niya ang lalaki at sinabi na bukas na sila lilipat sa bahay ng mga ito. Mukhang nangyayari na nga ang lahat na ayon sa plano. Nay, kamusta ang pag-uusap niyo ni Ricardo? Tanong ni Chichi. At kumindat siya. Success ang plano natin, mga anak. Dahil bukas ay lilipat na tayo sa bahay ni Ricardo. Magiging masaya ito. Makakain nyo na ang mga pagkain na hindi nyo nakakain noon. Mapipili nyo na ang mga bagay na hindi nyo napipili noon. Talaga, Nay? Sana bigyan niyo tayo na araw-araw ng pera, no? Nay, galingin nyo sa pagkuha ng mga alahas, ha? At saka yung bibigyan niyo tayo ng mana. Kahit iwan nyo na siya noon kapag binigyan niya na tayo ng mana. Natatawang sabi ni Lenlen. Nang gabing iyon, ay nag-empake na nga sila. Pinag-usapan kung paanong hindi magiging sagabal si Bianca sa kanilang mga plano. Kinabukasan, sinundo ang mag-ina ng isang pick-up. Matapos mailagay ang kanilang mga gamit, ay bumiyahe na sila patungo sa bahay ni Ricardo. Pagdating ay sinalubong sila ng mag-ama. Kaagad silang pinatuloy ng mga ito sa loob nang may kaunting salo-salo. Ang sarap naman ng mga pagkain, Tito Ricardo. Salamat po at naganda kayo ng simpleng salo-salo. Magalang na sabi na Lenlen. Naku, wala yung Lenlen. Ang mahalaga ay masaya kayo. Feel at home. Tara, kain na tayo. Paanyaya na Ricardo. Sabay-sabay na silang naupo at kumain. Kinabukasan, sabay-sabay na pumasok ng paaralan sina Bianca at Lenlen at Chichi. Naging maayos naman ang lahat sa kanila. Nagkakasundo silang tatlo. Maayos rin ang pakikitungo ng mga ito kay Ricardo. Ngunit lumipas ang 2 linggo, biglang nagbago ang lahat. Napansin ni Bianca na hindi siya pinapansin ni Lenlen at Chichi. Nang makababa siya ng hagdan galing sa 2nd floor, napansin niya ang magkapatid na nakaupo sa sopa sa salas. May isa dyan na nagpapakalat ng chismis. Nayaman lang daw ang hapon namin sa kanila. Sabi ni Lenlen. Natigilan si Bianca. Siya ba ang pinapatamaan ni Lenlen? Ate Len, ako ba ang pinapatamaan mo? Paninigurado niyang tanong. Umikot ang mga mata ni Lenlen. Aba, sino pa ba? Kung hindi ikaw, Bianca. Sinasabi mo raw yun sa mga kakilala mo. Itinuring ka namin na kapatid pero bakit ganito ka? Hindi mo ba kami tanggap bilang pamilya mo? Ano na lang ang sasabihin ni Tito Ricardo at pati na rin ni Mama kapag nalaman niya ito? Nakataas ng kilay na sabi ni Lenlen. Nagkasalubong ang kilay niya. Wala siyang matandaan na sinabi niya ang ganoon sa mga kakilala niya. May naninira ba sa kanya o gumagawa lamang ng kwento si Lenlen? Wala akong sinabing ganoon sa kung sino man. Ang totoo nga niyan, ang sinasabi ko sa mga kakilala ko ay magkakapatid tayo kahit hindi ko kayo kadugo. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagsabi at ako ang harap sa kanya. Matapang na sabi ni Bianca na ikinatigil ni Lenlen. Hindi siguro nito inaasahan ang sasabihin niyang iyon.
Bago pinapunta ng kanyang ama ang mag-iina, kinausap siya nito. Binili na maging matalino sa pakikisama sa mga ito dahil pakaramdam na Ricardo ay may balak ang mga ito sa kanila. Sinunod niya iyon at alam niya na siya ang paniniwalaan ng kanyang ama. Sino ba sila? Hindi sila kaano-ano ng kanyang ama. Bakit ko naman gagawin yon? Baka kung ano pa ang gawin mo sa kanya, hindi ba? Kailangan malaman ito ni nanay at pati na rin ni tito. Nakairap na sabi ni Lenlen, saka umalis sa kanyang harapan at nagtungo sa pangalawang palapag. Sumunod naman si Gigi rito. Napapuntong hininga si Bianca at nagtungo sa kusina para magmerienda. Napatingin si Ricardo sa pinto ng opisina nang biglang bumukas iyon. Pumasok si Arlene na posturang-postura. Nagmukhang donya ang babae dahil sa mga suot na alahas at magandang damit. Noong isang araw ay humiling ito na bilan niya ng mga mamahaling alahas. Pinagbigyan niya ito pero nagtungo sila sa isang jewelry shop na ang ibinebenta ay itsurang gold. Kinuntsaba niya ito sa presyo para hindi siya maloko. Ang halaga ng suot nito ay nasa 5,000 lamang pero nagawa niyang palabasin na nasa 500,000 iyon. Binigyan niya ng 1 taon ng 3 na patunayan sa kanya na malinis ang konsensya ng mga ito. Mahirap ang basta-bastang magtiwala. Yun ang ginamit niya para maging successful na businessman. Ricardo? Mahal? Kamusta ka? Napapagod ka ba? Gusto mo pang hilutin kita? Paglalambing ni Arlene, pinagbigyan na lamang niya si Arlene. Pagkatapos, ay humingi ito ng 1,000. Nagsulubong ang kilay niya. Para saan, mahal? Kanina binigyan kita ng 2,000 dahil sabi mo magsha-shopping ka. Tapos ngayon 1,000 na naman. Si Bianca nga, yung 2,000 kaya niyang pagkasyahin sa loob ng 1 linggo. Sagot na Ricardo. Pero asawa mo naman ako, Ricardo. Hindi mo ba ako pwedeng mapagbigyan? Ngayon ko lang mapipili ang mga gusto ko. Naglalambing na sabi ni Arlene. Umiling siya. Hindi siya basta-basta naglalabas ng pera sa walang kabuluhan. Pasensya na pero mahirap kitain ng pera. Kahit man sabihin na malaki ang kita ng kumpanya. Nagsimula kami ni Belinda nang walang-wala kami. Kaya alam kong pahalagahan ang bawat sentimo. Pasensya ka na, mahal, ha? Mukhang nasaktan si Arlene nang banggitin niya ang pangalan ng yumao niyang asawa. Pero umiti ang ginang at niyakap siya mula sa likuran. Okay lang yon. Kung yun ang gusto mo, ayos lang. Hihintayin ko na lamang kung kailan mo ako bibigyan ng pera. Sabay na umuwi si na Ricardo at Arlene. Pagdating nila, nakita ng Ginoo na nasa sala si Lenlen at Gigi at nanonood ng TV habang kumakain ng mga biskwit. Nagkalat iyon sa mesa. Hindi na lamang niya yun pinansin dahil alam naman niyang lilinisan ng magkapatid ang mga yon. Tinanong niya si Gigi kung nasaan si Bianca. Nasa kwarto po siya, tito. Baka nagre-review po, nagbabasa. Tumango na lamang siya at nagpaalam kay Arlene na pupuntahan lang ang kanyang anak. Nakita niya ang pagsimangot nito na parabang mas inuuna pa niya si Bianca kaysa sa mga ito. Pero anak niya yun eh. Wala silang magagawa kung gusto niya. Umakyat na siya sa pangalawang palapag at kumatok sa pinto ng kwarto ni Bianca. Pa, mabuti at nakauwi na kayo. Nagluto na po ako kanina ng kanin. Nawali kasi si Chang na dumating kasi may inaasikaso raw. Nakangiting sabi ni Bianca. Kumunot ang noon na Ricardo. Bakit ikaw ang nagluto? Bakit hindi si Lenlen o si Gigi ang gumagawa nun? Dapat prinsesa ka rito, anak. Ikaw ang nagmamay-ari ng bahay, hindi sila. Hindi mo sila stepsister para magastang may-ari. Sandali at kakausapin ko sila. Naiinis niyang sabi. Hinawakan ni Bianca ang kamay at umiling. Hayaan niyo na po. Okay lang po sa akin. Saka sa stove naman po ako nagluto, kaya madali lang po. Nagpresenta kanina si Gigi pero sinabi ko na ako na po. Anak, kapag naalila ka o kaya hindi maganda ang trato sa'yo, sabihin mo sa akin ha. Handa ako silang iwan para sa'yo, anak. Mas mahalaga ka dahil ikaw ang anak ko at bunga ng pagmamahala namin ng iyong ina. Aanin ko ang asawa kung hindi naman maayos ang trato sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Kaya huwag kang masyadong magsikreto kay Papa, ha? Okay ba yon? Malambing na sabi ni Ricardo. Niyakap siya ni Bianca at nagpasalamat. Napatingin sila sa kaliwa ng may tumikhim. Walang iba kung hindi si Arlene. Isasabihin si Lenlen sa'yo, Ricardo. Tumingin ang ginang kay Bianca. Natigilan si Bianca. Tinignan niya ito at tinanguan. Bumaba sila ng salas. Pagdating roon, nakita niyang umiiyak si Lenlen. Tinanong na Ricardo kung ano ang nangyari.
Masama lang po ang loob ko kay Bianca, Tito. Naging mabuti naman po kaming kapatid pero bakit ganun po siya? Hindi ba niya kami tanggap? May isa kaming kaklase na nagsabi na mukha raw kaming pera. At pera lang daw po ang habol namin sa inyo, Tito. Sinabi daw yun ni Bianca. Mangiyak-iyak pa rin sabi ni Lenlen. Tinignan niya si Bianca. Gusto niyang malaman ang sagot nito. Alam na Ricardo na hindi yun kayang gawin ng anak. Baka may nagpapakalat ng chismis kay Lenlen. Wala pa naman siyang napapansin na hindi maganda sa babae. Pero wala akong sinabing ganoon pa. Wala akong alam sa mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung sino ang nagpapakalat ng ganong chismis. Pagtatapat ni Bianca, naniwala siya sa kanyang anak. Sinabi na Ricardo na huwag muna tayong magbintang. Kailangan munang alamin kung sino ang nagsabi noon. Hindi na nagsalita pa si Lenlen. Tinawag na sila ng Tiyang Gloria para kumain. Sabay-sabay na silang nagpunta sa hapagkainan. Kinabukasan, naiwan si Arlene sa bahay para maglaban ng mga damit nila. Ang ginang naman ang nagpresenta. Napapaisip pa rin si Ricardo kung sino ang nagpapakalat ng chismis na hindi totoo. Kaya naman para masolusyonan ang problema niya, tinawagan niya ang kaibigan niyang teacher na si Almia sa paaralan ni Bianca. Nakisuyo siya tungkol sa chismis na yon. Isa rin akong professor roon, Sir Ricardo, pero wala naman akong naririnig na ganoong chismis. Ang naririnig ko lang noon ay may nagsabi kay Lenlen na masaya si Bianca na may naging kapatid ito. Pero para masigurado, tatanungin ko sila kapag wala si Lenlen para hindi siya makahalata. I-update kita ha, sabi ni Almia. Nakahinga naman ng maluwag si Ricardo. Kung gawa-gawa lamang ni Lenlen ang lahat, pasensyahan na lamang. Nang makapasok si Bianca sa loob ng bahay, ay nakita niya ang magkapatid sa salas habang kumakain at nanonood. Hindi sila sabay na umuwi dahil sa chismis na nalaman ni Lenlen. May sarili siyang sasakyan at sinusundo naman ng family driver nila ang magkapatid. Hi Bianca, kamusta ka? Bati sa kanya ni Chichi. Siniko lamang siya ni Lenlen. Tumahimik naman ito. Tumayo si Lenlen at lumapit sa kanya, saka inilahad ang kamay. Tinanong ni Bianca kung ano ang kailangan nito. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng allowance mo. Kailangan ko yun dahil nag-shopping ako kanina. Dali na. Sigaw nito. Tinitigan niya sa mga mata si Lenlen. Allowance ko yun ng 1 linggo. May allowance tayong pare-pareho, Lenlen. Dahil binibigyan tayo ni Papa, kaya tipirin mo. Hindi ko yun ibibigay sa'yo. Hindi porket kayo ang mga anak ni Tita Arlene ay may karapatan ka ng gawin ng gusto mo. Tandaan mo, ako ang tunay na anak na Ricardo Espinosa. Palaban niyang sabi. Masama siyang tinignan ni Lenlen. Akmang aalis na sana siya nang hawakan siya ni Lenlen. Napadain siya sa sakit na yon. Napatayo na si Chichi at akmang aawati ng ate pero sinigawan lamang ito ni Lenlen at napatras tuloy si Chichi. Sino ka para sabihin ako niyan ha? Baka nakakalimutan mo na mahal ng papa mo ang mama ko. Baka kami ang piliin kesa sa'yo. Akin na, ibigay mo na. Pwede ka namang humingi kay Tito eh. Walang nagawa si Bianca kung hindi ang ibigay ang kalahati ng baon niya. Magdadahilan na lamang siya kay Ricardo. Hindi kasi pwedeng pagkasya niya yun. Kawawa siya. Napatingin si Bianca kay Chichi. Humingi ng pasensya ang tingin nito. Ngumiti na lamang siya. Nagtungo siya sa kanyang silid at tinignan ng pasa sa kakinunan niyon ng litrato. Binigyan niya ng 1 linggo si Lenlen at kapag hindi ito nagbago, magsusumpong na siya. Matapang si Bianca. Namana niya ang katangiang iyon sa kanyang ama. Malambot naman ang puso ng kanyang inang si Belinda. Huminga ng malalim si Bianca sa kumatok sa pinto ng silid ng kanyang ama. 9:00 na yun ng gabi. Bumukas ang pinto. Pumasok siya sa loob. Iginiya niya ang mga mata sa loob at hinanap si Arlene. Wala anak. Doon daw muna siya matutulog sa kwarto nila Gigi at Lenlen. Pasok ka anak. Panyaya na Ricardo. Pumasok siya sa loob at naupo sa kama. Tinanong siya ng ama kung ano ang kailangan niya. Pa, nagastos ko kasi yung kalahati ng allowance ko. Nagiya kasi yung mga kaibigan ko na mag-shopping. Kahit napagastos ako. Pagdadahilan ni Bianca. Nagsalubong ang kilay ni Ricardo. Sa loob ng 3 taon sa kolehiyo ni Bianca, ngayon lamang narinig ng Ginoo na nag-shopping ito na gumastos ng mahigit 1,000. Hindi maluho si Bianca. Bumibili lamang ito ng damit kapag kailangan. Okay anak, walang problema.
Siguro gusto mo lang mag-shopping. Nakangiting sabi ni Ricardo. Kumuha siya ng 2,000 sa kanyang pitaka at ibinigay yon kay Bianca. Niyakap ni Bianca ang ama at nagpasalamat dito. Hindi alam ng mag-ama na may nakamasid pala sa kanila. Kinabukasan, nanghihingi ng pera si Arlene ng 5,000 piso. Nagulat si Ricardo roon. Nagtataka kung saan ito yun gagamitin. Mag-grocery lang sana ako, Ricardo. Wala na kasi tayong stock sa rep at pati na rin mga tilata. Humugot siya ng 3,000 sa kanyang pitaka at ibinigay yan kay Arlene. Sa araw-araw na magkasama sila ng babae, napansin niya na lagi itong nanghihingi ng pera sa kanya. Naisip niya minsan na baka kaya lang pumayag si Arlene na tumira sa bahay ay para mahutatan siya ng pera, kaya't nabawasan ang pagmamahal niya sa babae. Binilang ni Arlene. 3,000? Ang late naman ata nito, Ricardo. Marami akong bibilhin. Kasya na yan. Ako lang mag-grocery sa susunod kasama si Bianca. Dahilan niya. Lagi niyang binabanggit ang pangalan ng anak para mainis si Arlene at iwalay na siya. Pero mukhang makapal ang mukha nito dahil hindi nito iyon nararamdaman. May lalaman na rin siyang sikreto nito. Lagi na lamang si Bianca ang pinabanggit mo. Kagabi nakita kong inubutan mo siya ng 2,000. Tapos ako, hindi mo magawang bigyan ng mas malaki. Ako ang asawa mo, Ricardo. Nagmamakaawang sabi ni Arlene. Hinarap niya ito. Sakto naman na bumaba si Nalenda na Gigi at Bianca. Talaga? Asawa? O baka naman kabit lang ako, Arlene. May asawa ka at iwalay kayo. Balibalik ta rin man natin. Kabit ako. Hindi mo na lang sabihin na pera ko lamang ang habol mo. Kaya mo ako pinatulan. O baka yun talaga ang motibo mo. Kaya ka nakipaglapit sa akin. Ako pa talaga ang lolokohin mo, ha? Pumakit na si Lenlen at niyakap naman siya ng anak. Tito, kumalma po kayo. Mainit lang po ang ulo nyo. Alis muna si nanay para makapag-isip-isip kayo ng maayos. Pasensya na po, Tito. Hinging paumanhin ni Lenlen at hinila na si Arlene palabas ng bahay. Nang makarating ang mag-ina sa mall, lumabas sila at kinausap ang kanilang ina. Nay, ano ba ang nangyari? Mahinahong tanong ni Chichi. Napabuga ng hangin si Lenlen. Halatang naiinis na. Nay naman, kinukuha pa natin ang loob ni Ricardo para makakuha tayo ng mas malaking pera. Ano bang nangyayari? Alam na rin niya na may legal kang asawa. Magpaliwanag ka na lamang, Nay. Masira ang plano natin. Sermon ni Lenlen. Humingi naman ng pasensya sa Arlene at nagpaalam na papasok na sa loob ng mall para mag-grocery. Nang mahatid na Ricardo ang anak sa universidad, humingi siya ng pasensya sa nangyari. Ayos lang naman na yun kay Bianca. Hanggang sa mapansin niya ang braso ng kanyang anak. May nakita siyang pasaroon. Anong nangyari rito, Bianca? Pang-uusisa niya. Umiling lamang si Bianca at sinabing wala lamang iyon. Nabangga yun sa pinto noon dahil lumabas siya ng inaantok. Mag-iingat ka lagi, anak, ha? Ikaw na lamang ang meron ako. Kapag may problema, sabihan mo ako, ha? Bili na Ricardo sa anak. Tumango lamang ang dalaga at nagpaalam na. Paglabas ni Bianca, nagring ang cellphone niya. Si Teacher Almia ang tumatawag. Sinagot niya yon. Magandang umaga po, sir. About po sa pakiusap niyo sa akin. Negative po. Wala pong kahit isa sa mga kaklase ni Lenlen na nagsasabi ng ganoong chismis. Siniguro ko po yan. Hindi kaya gawa-gawa lamang yun ni Lenlen? Tanong ni Almia. Salamat, Almia. I-send ko na lamang yung pera sa bank account mo, ha? Nagpasalamat sa Almia dahil malaking tulong na yung perang ipapadala niya. Naistorbo niya ang guro kaya dapat lang niyang bayaran ang serbisyo nito. Wala nang libre sa ngayon. Naikiyom niya ang kanyang kamao. Siguraduhin niya na ngayong linggo, alis na sa bahay niya ang 3. Samantala, nasa paaralan naman si Bianca nang tumabi sa kanya si Jacob. Napatingin ang binata sa kanyang braso na kaagad naman niyang iniwas. Hinawakan yun ni Jacob at tinitigan. Naroon pa rin ang pasa. Hindi nga lang ganoon kalaki, pero halata ang pamumula niyon. Sensitive kasi ang balat ni Bianca dahil alaga ang kanyang ina sa kanya. Ganoon din si Jacob na naging kaklase niya mula high school at college. Anong nangyari dyan, Bianca? Paano ka nagkapasa? Umiling si Bianca at sinabing wala yon at nagdahilan na nasagi yon ng pinto. Tinitigan siya ni Jacob para tingnan kung nagsasabi siya ng totoo.
Sinasaktan ka ba nila, Bianca? O sinasaktan ka ba ni Lenlen? Tanong ni Jacob. Nag-iwas si Bianca ng tingin. Kapag may problema siya, kay Jacob lamang niya iyon sinasabi. Pero ito ang hindi niya masabi dahil tiyak na magsasalita ito, lalo na kapag sinaktan na siya. Pero kahit magdahilan ba siya, alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Kilalang kilala ni Jacob si Bianca. Tumango siya at ikinuwento ang lahat. May picture ako nito. Binigyan ko ng 1 linggo si Lenlen para magbago. At kapag hindi niya yun nagawa, masusumbong na talaga ako. Hindi na yun magbabago. Malakas ang kutob ko. No may plano sila. Mayaman ang papa mo, Bianca. Kapag nakuha nila ang loob ng papa mo, baka nakawan nila ito. Sigurado ako na hindi nila basta-basta maluloko si Tito Ricardo. Matalino siya gaya mo. Yun nga lang, namana mo rin ang mabuting puso kay Tita Belinda. Mahaba nitong paliwanag. Tinanong ni Bianca kung ano ang dapat niyang gawin. Bibigyan ba ng chance si Lenlen o magsusumbong na siya? Kung talagang mabait sila sa'yo, hindi nila gagawin sa'yo yan. Hintayin mo pa ba na lumala ang trato nila sa'yo bago ka magsumbong? Sabi nga nila, prevention is better than cure. Sasamahan kita. Determinadong sabi ni Jacob. Napangiti si Bianca dahil sa suporta ni Jacob. Kaya hindi na nakapagtataka na gusto niya ang kaibigan. Tumango siya bilang pagpayag. Pagdating na ni Jacob at Bianca sa kanila, sakay ng kotse ng dalaga, naroon na rin ang kanyang ama. Ang ipinagtataka pa ni Bianca na nasa salas ito, kasama si Arlene, Lenlen, at pati na rin si Gigi. Napatingin sa kanya si Ricardo at kay Jacob. Sinabihan sila na maupo dahil may mahalaga itong sasabihin sa kanila. Napatingin si Ricardo sa kamay ni Bianca. May napansin siyang pulang marka roon. Hindi man ganoong malinaw, pero litaw iyon dahil maputi ang kanyang anak. Anong nangyari dyan sa kamay mo, anak? Bakit may pasa ka? Saan mo nakuha yan? Sunod-sunod na tanong na Ricardo. Natigilan si Bianca at napatingin kay Jacob. Huminga ng malalim ang dalaga at napatingin kay Lenlen. Ipinaliwanag ni Bianca ang nangyari. Kaya't nag-react si Lenlen. Ano? Bakit akong pinagbibintangan mo, Bianca? Pati ba naman dyan, babalik na rin mo ako? Bakit pa ayaw mo sa amin? Wala naman kaming ginagawang masama sa'yo Galit na sabi ni Lenlen. Naniniwala ako kay Bianca. Kilala ko ang anak ko. At hindi siya gagawa ng kwento para siraan ng ibang tao na gaya mo. Yung sinabi mo sa amin noon na may nagpapakalat ni Chismis na mukha raw pera ay gawa-gawa mo lamang yun. Para ano? Para ikaw ang kampihan ko? Sa tingin mo mangyayari yun? Seryosong sabi ni Ricardo habang nakatitig kay Lenlen. Nag-iwas ng tingin ng dalaga at napalunok na lamang. Sumingit si Arlene at sinabi na bakit naman gagawa ng ganon si Lenlen. May pruweba raw bang gawa-gawa lamang ng anak nito ang Chismis? Sinabi naman ni Ricardo na may kinausap siyang tao sa paaralan para alamin ang totoo. Doon niya nalaman na hindi totoo ang Chismis at walang ganong Chismis. Hindi ko alam kung ano ang motibo nyo. Ikaw, Arlene, ano ba talaga ang motibo mo? Nakipaglapit ka ba sa akin para lamang magkaroon ng pera at nakawan ako? Kay ni Lenlen at Chichi? Para siraan ako kay Bianca at makuha nyo ang lahat ng meron siya? Natigilan ang tatlo sa sinabi niyang iyon. Hindi siguro nila inaasahan na maiispyon ni Ricardo. Tumayo si Arlene at takma siyang yayakapin pero mabilis siyang tumayo at lumapit kay Bianca. Sakay hinawakan ng may pasa nitong kamay. Tinanong niya ang anak kung sino kina Lenlen, Chichi at Arlene ang may gawa noon. Walang nagawa si Bianca kung hindi sabihin ang totoo sa kanyang ama. Naikuyom ni Ricardo ang kamao dahil sa sobrang galit. Tinignan niya ng masama si Lenlen. Anong karapatan mong saktan ng anak ko, ha? Ikaw na hindi ko kaano-ano. Pinatuloy ko kayo ng maayos rito sa bahay at itinuring na parang tunay na pamilya. Pero ito lamang ang gaganti nyo. Ang kakapal ng mukha nyo. Matapos ko kayong bigyan ng pera, ipasok sa magandang school at pakainin. Ito pa ang gagawin nyo? Umalis na kayo rito, Arlene. Ayaw ko nang makikita pa ang pagmumukha nyo rito. Oo, mahal kita. Pero hindi ako mabubulag ng pagmamahal na yan. Kung mali naman ang intensyon mo. Sigaw niya. Umiyak si Arlene at ganon rin ang mga anak nito. Sanay niya sa niya ang driver nila. At pati na rin si Manang para kunin na ang mga gamit nila sa itaas. Niyakap siya ni Arlene at lumuhod sa harapan niya
habang paulit-ulit na humingi ng tawad. Ngunit umalis siya sa harapan nito. Pumunta ka na sa itaas, Arlene, at kunin mo lang ang mga gamit mo. Kung hindi nyo gagawin, ako mismo ang magtatapon ng mga damit nyo sa labas. Walang nagawa si Arlene kung hindi ang tumayo at magtungo sa silid. Nilapitan na Ricardo si Bianca at niyakap. Sinabi ni Jacob na kinumbinsin niya si Bianca na sabihin sa kanya ang totoo dahil hindi na tama ang ginagawa ni Lenlen. Patawarin mo ko, anak, at ngayon lang gumawa ng paraan si Papa para paalisin sila. Hindi ko naman sila pwedeng paalisin ng basta-basta nang walang pruweba. Hindi na ito maulit, anak, ha? Nagsisising sabi ni Ricardo. Wala po yun pa. Ang mahalaga, ayos na po ang lahat. Naawa ko lalo na kay Chichi dahil wala naman po siyang ginagawang masama sa akin. Pero kailangan eh. Malungkot na sabi ni Bianca. Bumaba ang tatlo at huminto sa harapan nila. Itinuro ni Ricardo ang pinto at sinabi na lumabas na sila. Nang nasa tapat na ni Bianca si Chichi, hinawakan niya ito sa braso. Ngumiti siya rito. Humingi ng sorry si Chichi sa mga nangyari sa kalumabas na. Lumipas ang mga araw at naging maayos na ang lahat. Laging may oras si Ricardo kay Bianca at masaya naman doon ang dalaga. Isang gabi habang sila ay naghahaponan, nagtanong si Bianca sa ama. Pa, huwag niyong isara ang puso niyo na magmahal ulit. Hayaan niyo lamang na may pumasok na pag-ibig sa puso niyo. Okay lang po yun sa akin. Kailangan niyo rin po ng katuwang sa buhay. Kahit nandito ako, iba pa rin yung may nag-aalaga sa inyo. Huminga ng malalim si Ricardo. Tama ka. Lesson na sa akin yung nangyari na maging maingat sa babaeng mamahalin. Sana this time, yung mabuti ang intensyon niya. Nakangiting tugon ni Ricardo. Ngumiti rin si Bianca at nagpatuloy sa pagkain. Biglang nabanggit ng kanyang ama si Jacob. Mukhang napansin daw ng Ginoo ang malagkit na titik sa kanya ng binata. Natawa lamang si Bianca at sinabi na kaibigan lamang ang turing nito sa kanya. Kung liligawan ka ni Jacob, anak, walang problema sa akin yon. Gusto ko siya para sa'yo. Nakita ko kung paano siya mag-alaga sa'yo. Mabuting bata si Jacob at kapag nandito kayo, naroon ang respeto niya para sa'yo. Puri ni Ricardo sa binata. Ngumiti lamang si Bianca dahil ayaw niyang umasa. Noon pa man ay pinapangarap niyang ligawan siya ng kaibigan. Pero alam niyang imposible yon dahil kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Kinabukasan, bandang tanghali ay hinahanap ni Bianca si Jacob. Nagpaalam lang ito saglit pero ang tagal na bumalik. Gusto sana niya itong kausapin patungkol sa desisyon niya na kausapin si Chichi. Gusto niyang tulungan ng babae dahil tiyak na naghihirap na ang mga ito. Asan ka ba, Jacob? Nakakainis ka. Kukurutin talaga kita kapag nakita kita. Nainis niyang sabi. May lumapit na freshman kay Bianca at sinabi na may gusto raw makipag-usap sa kanya na professor. Nagtungo sila sa pangalawang palapag ng building hanggang sa huminto sila sa isang bakanting silid. Tinanong ni Bianca kung bakit doon pa gustong makipag-usap ng profesor. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Ang sabi ay pumasok lamang daw siya sa loob. Walang nagawa si Bianca kung hindi ang pumasok roon. May kaunting liwanag ang silid galing sa labas na pumapasok sa bintana. Naninag niya ang dalawang tao sa gitna. Biglang may kumanta at natigilan siya nang malaman kung kanino galing yon. Singer si Jacob ng school. At minsan ay may extra pa. Biglang nagliwanag ang silid. Napaawang ang labi nang makita si Jacob na seryosong nakatitig sa kanya. Lumapit ang binata sa kanya habang kumakanta. Jacob, anong pakuluto ha? Birthday ko ba para kantahan mo ako? O napapaliw ka na? Ngumiti si Jacob at hinawakan ng kanyang kamay. Kinilig siya doon. Oo, baliw na nga. Baliw na ako sa'yo. Gusto kitang ligawan, Bianca. Pwede ba? Mamaya pupunta ako sa bahay niyo para formal na hingi ng kamay mo kay Tito. Malapit naman na tayong graduate eh. At nasa tamang edad na tayo. Kaya pwede naman na siguro kitang ligawan. Kung papayag ka, tanong ni Jacob. Sunod-sunod ang pagtango ni Bianca at sumagot ng oo. Niyakap siya ni Jacob ng buong higpit. Lumapas na sila ng silid at nagtungo sa classroom. Nagpasalamat naman ang binata sa kabanda nitong si Mike dahil sa pagsama sa kanya. Mabuti na lamang at vacant period nila. Tumabi si Jacob kay Bianca. Jacob, kakausapin ko sana si Chichi para magpatuloy sa pag-aaral.
Naawa ko sa kanya dahil wala naman siyang kasalanan sa nangyari. Kahit siya man lamang ay matulungan ko. Napatitig sa kanya si Jacob at tumango. Ayos lang naman daw yan sa kanya. Basta't kung saan masaya si Bianca ay suportado siya ni Jacob. Nang makauwi, sinabi niya sa ama ang balak. Hindi naman tumutol sa Ricardo sa gusto niya. Napansin ko nga rin yun, anak. Kung yan ang gusto mo at alam mong makakatulong ka, gawin mo, anak. Proud ako dahil napakabuti mo. Nakangiting sabi ni Ricardo. Nagpasalamat naman si Bianca sa ama. Napagpasya niya na bukas niya pupuntahan si Chichi sa kanila. Kinabukasan ay nagulat si Chichi nang makita si Bianca at Jacob. Mag-isa lamang ito sa bahay dahil nagtinda ang kanyang ina at kapatid. Pinapasok siya ni Chichi sa loob ng bahay. Simpleng bahay lamang iyon. Tinanong nito kung ano ang kailangan niya. Hinawakan ni Bianca ang kamay ni Chichi at tinanong kung may kinalaman ba ito sa mga plano ni Arlene at Lenlen. Umiling naman si Chichi. Noong una ay pumayag ako, pero hindi nagtagal ay umatras na ako at hindi nakisali sa plano nila. Ilang beses ko silang kinausap na itigil na nila yon dahil nakakaya sa inyo. Gusto ko na rin silang magbago dahil mabuti kayong tao. Pagiging practical na rin, Bianca, sa mabuting paraan. Ngayon si nanay kung saan-saan nagtitinda dahil ba na siya sa kumpanya nyo. Naawa ko pero wala naman akong magawa. Paliwanag ni Chichi. Oo, tama ka. Ban na si Tita Arlene doon. Kaya nga gusto kitang tulungan eh. Ikaw lang. Dahil kapag sinalena na Tita Arlene ay tinulungan ko, tiyak na magagalit si Papa. Bumalik ka na sa university at pagpatuloy ka sa pag-aaral. Kapag graduate ka, magtrabaho ka sa kumpanya. Ikaw lang ang may karapatan na pumasok roon. Gusto ko kayong tulungan. Naluwa si Chichi. Hindi inaasahan ng swerteng dumating sa kanya. Niyakap siya ni Bianca. Umiyak si Chichi sa balikat ni Bianca. Pumayag si Chichi. Walang dahilan para tanggihan pa niya ang alok ni Bianca. Dahil wala na siyang alam na paraan para maituloy pa ang pag-aaral. Lalo na at umina na ang benta ng kanyang ina. Nagpaalam na si Bianca dahil baka madatnan pa siya ni na Arlene at Lenlen. Kinabukasan ay nagkita sina Bianca at Chichi sa universidad. Isang linggong naging malapit sila sa isa't isa na para bang kapatid ang turingan nila. Nag-usap na rin sina Ricardo at Chichi at naipaliwanag ni Chichi ang side nito sa Ginoo. Naging malapit rin si Chichi kay Mike at hindi nagtagal, niligawan siya ng binata sa araw mismo nang sagutin ni Bianca si Jacob. Piniro pa nga ni Jacob si Mike na napakahina nito na tinatawanan lang ni Chichi. Salamat ha. Ang saya-saya ko ngayon dahil may naging kaibigan ako. Napakabuti mo, Bianca. Ayon ang hindi nakita ni nanay at Lenlen. Malungkot na sabi ni Chichi. Nasa kantin sila ng mga sandaling iyon at nakapila sina Jacob at Mike para bumili ng ulam. Ano ka ba? Wala yung Chichi. Tapos na yon. Hindi na ako galit sa kanila. Hindi ko na may babalik sa dati. Yun kasi ang desisyon ni Dad. Tugon naman ni Bianca. Ngumiti si Chichi at nakiusap na gusto daw siyang makita ni Arlene next week dahil birthday ng ginang. Natigilan si Bianca. Hindi alam ang isasagot sa sinabi ni Chichi. Wala namang mawawala kung kakausapin niya si Arlene, kaya pumayag na siya. Nang makabalik ang dalawang lalaki, sinabi ni Chichi iyon. Napatingin si Jacob kay Bianca. Baka gusto nang makipag-ayos ni Tita Arlene sa'yo, Bianca. Kaya mabuti na yun para na rin kay Chichi. Susuportahan ka namin ni Mike. Ngumiti siya at tumango. Tama nga naman si Jacob. Pa, pupunta ako kay na Tita Arlene bukas. Birthday daw niya. Gusto daw nila akong makausap. Okay lang po ba? Tanong ni Bianca. Nasa kwarto siya ng kanyang ama ng gabing iyon. Huminga ng malalim sa Ricardo. Ayaw man ng Ginoo, pero wala siyang magagawa. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Arlene. Pero magtitiwala siya kay Chichi. Total naroon naman sina Mike at Jacob para bantayan si Bianca. Sige anak, basta't mag-iingat ka ha. Tingnan mong mabuti kung mabuti ang intensyon ni Arlene. Dahil ayaw ko nang maulit yung dati. Sa kasama mo naman sina Jacob, hindi ba? Kaya for sure na hindi ka niya pababayaan. Pagpayag ni Ricardo. Natuwa naman si Bianca at niyakap at nagpasalamat sa ama. Huminga ng malalim si Bianca nang maiparada ni Jacob ang sasakyan sa harap ng bahay ni Chichi. Silang dalawa lang ng kasintahan ng naroon. Nasa bahay na si Mike para samahan si Chichi sa paghahanda at sa pagluluto ng pagkain. Hinawakan ni Jacob ang kamay ni Bianca. Huwag kang kabahan.
Pagiging maayos rin ng lahat, Bianca. Pagpapagaan ng loob ni Jacob kay Bianca. Ngumiti na lamang si Bianca sa kaniyaya ang binata na lumabas ng sasakyan. Nang makapasok na sa loob ng maliit na bakuran ni Chichi, sinalubong siya ng kaibigan. Mabuti at natuloy kayo. Halika kayo, pasok kayo sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni Nanay, Bianca. Masiglang sabi ni Chichi. Nang makapasok sa loob, pumasok sa maliit na sala si Arlene. Galing siya sa likod kung saan sila nagluluto. Masaya siyang sinalubong ng ginang. Mabuti at nakapunta ka, Bianca. Akala ko ay magbabago na ang isip mo. Hindi ko naman po pwedeng hindihan si Chichi, tita. Umuha na po ako sa kanya, kaya pupunta po talaga ako. Tugon naman ni Bianca. Nagulat siya nang biglang umiyak si Arlene. Lumuhod para humingi ng tawad. Pumasok na rin sina Lenlen at Mike galing sa labas. Patawarin mo ako, Bianca, sa mga nagawa ko sa inyo ni Ricardo. Nagsisisi ako. Naging makasarili ako. Kung may babalik ko lang ang lahat, ginawa ko na. Pero hindi na mangyayari yon dahil walang time machine. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay magbago at humingi ng tawad sa'yo. Nang sabihin ni Chichi na paaralin niyo siya, doon ko napagtanto na napakatanga ko. Sinayang ko ang pagkakataon na ibinigay niyo sa akin para maging maayos ang buhay namin. Kaya sana patawarin mo ako, Bianca, ha? Puno ng pagsisisi na sabi ni Arlene. Hinawakan ni Bianca ang kamay ng ginang at pinatayo ito. Tapos na po yun, tita. Pinapatawad ko na po kayo. Ang mahalaga po ay natuto tayo at wag nang ulitin ang nangyari. Masaya ako dahil nakatulong ako. Gustuin ko man kayong tulungan pero wala akong karapatan dahil si Papa ang batas. Sabi niya, na bahagyang natawa. Napatawad na kaya ako ng Papa mo, Bianca? Kung hindi pa ayos lang, hindi ko siya masisisi dahil napakalaki ng naging kasalanan ko sa kanya. Hintayin ko ang pagkakataon na mapatawad niya ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Arlene. Ngumiti lamang siya. Mapapatawad ka po niya, tita. Paging si Lenlen ay humingi rin ng tawad sa kanya. Pinatawad naman ni Bianca ang mag-ina. Nagkayakapan sila. Matapos magluto, kumain na sila habang nagkikwentuhan. Masaya si Bianca dahil maayos na ang lahat. Balak niyang kausapin si Ricardo, pero alam niyang hindi pa nito mapapatawad ang dalawa at naiintindihan naman ni Bianca ang ama. At pagkatapos silang kumain, sinagot na ni Chichi si Mike sa harapan mismo nila. Masaya sila Jacob para kay Mike at Chichi. Umuwi si Bianca na magaan ng loob. Sinabi niya yun sa ama at masaya ito para sa kanya. Pa, hindi niyo na ba sila mapapatawad? Tanong niya at umiling si Ricardo. Masensya ka na anak ha, pero hindi ko pa sila mapapatawad sa ngayon. Masakit pa rin ang ginawa nila sa akin. At least, pinayagan kita na makipag-ayos sa kanila. Sapat na yun anak. Nakangiting sabi ng Ginoo. Ngumiti na lamang si Bianca. Sabi nga nila, time heals all wounds. Darating rin ang tamang panahon na yon. Nagpatuloy ang samahan nila Bianca, Chichi, Jacob, at pati na rin si Mike. Nag-aral na rin si Lenlen pero sa isang pribadong paaralan lamang na maliit ang tuition fee. Makalipas ang isang taon, ay graduate na nga sila. Masayang-masaya silang apat dahil sa wakas ay natupad na ang kaisa-isang pangarap nila. Ito ay ang makapagtapos. Congratulations, Bianca. Proud ako bilang boyfriend mo. Salamat dahil ikaw ang naging inspirasyon ko para mag-aral ng mabuti. Malambing na sabi ni Jacob. Binati rin niya ang kasintahan ng maligayang kaarawan. Nasa kotse sila ng binata at nagtungo sa venue. Hinalikan si Bianca ng kasintahan. Banayad lamang iyon at sandali lang. Yun ang first kiss niya. Nare-respeto siya ni Jacob. Natawa siya dahil kumalat ang lipstick niya. Kumuha siya ng lipstick remover at tinanggal ang lipstick sa labi ng kasintahan. Naglagay na ulit siya ng lipstick sa labi. Nang makababa ng sasakyan, nakita ni Bianca ang saya sa mukha ng mga kagaya nilang magtatapos. Naroon na rin sina Ricardo, Chichi, at pati na rin si Mike. Magkahawak kamay sila ni Jacob na nagtungo sa kinaroroonan ng mga ito.